Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito upang tayo maging marapat, halina't magsisi muna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulunglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang kaliwanagan ng isipan, ng kalooban ng mga namumuno sa ating bansa. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga OFW, mga may sakit, ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo po at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias na ang paggawa ng kabutihan at pagtigil sa pang-aapi sa kapwa ay humahawi sa kadilimang bumabalot sa atin at nagbibigay daan sa pagsapit ng liwanag. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan.
Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ang puon ng dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balitay, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ng malinaw na ang pananalig ng mga taga-Korinto ay hindi batay sa matatamis na pananalita o mataas na karunungan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at bahay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad,
Kayo asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, papaano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at nayayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi ko personaling pagpupugay sa inyo. Salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayong lagi. Salamat din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, sundalo, Navy, Police. Salamat po. Sa mga nagpapakabuti ha. So, magpakabuti po. Salamat po talaga sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa sa mga dahilan kung bakit ang Panginoon napakagaling mangaral ay ang kanyang kayakayanan na gumamit ng mga simpleng bagay, pangyayari, sitwasyon, especially during His time, upang ang kanyang mensahe ay mas madali nating maintindihan. Halimbawa na lang po ngayon, sinabi niya sa atin na tayo'y asin at liwanag ng sanlibutan. Ito ay ating maunawaan kung uunawain muna po natin ang at least na mga basic na gamit ng dalawang bagay na yan. Asin at liwanag. Basically, alam natin ang gamit ng asin, bukod sa pampalasa, pampasarap ng pagkain, ito'y nakapagpa-preserve din. Dating wala pang mga refrigerator para i-preserve ang mga karne, binabalutan, dinadampian, nilalamasan ng asin. Kasi inaalis nito o pinapatay nito, hindi man lahat, pero maraming mga bakterya ang tepok kapag naasinan. Ang liwanag, hindi na natin kinakailangang i-memorize yan. Alam natin ang epekto ng kahit konting liwanag lang sa gitna ng kadiliman. Kaya, nang sabihin ni Jesus mula pa noon na tayo'y mga asin at liwanag ng sanlibutan, in effect, sinasabi din niya po sa atin noon pa man na ang mundo na ating ginagalawan ay binabalot na unti-unti ng bakterya at kadiliman ng kasalanan. At tayo, ang sagot ni Jesus para dyan. Pagkatapos niya, tayo na. Okay lang. Parang wala lang sa inyo. Binibigyan tayo ng mission dito. Wala lang? O baka hindi nyo masyadong naintindihan? Yung weight niyan. Okay, sige. Tulungan ko kayo. Isipin na lamang natin ang mundo ngayon. Okay ba? Mabuti ba? Mag-concentrate na lang tayo sa mga latest news. Sa ibang bansa, mga few weeks ago, isang babaeng doktor ang tinanong, if I'm not mistaken, sa Senado sa Amerika,
Ang tanong sa kanya, can men get pregnant? Pwede bang mabuntis ang mga lalaki? Alam ninyo, hindi niya nasagot. Doktor yan, babae yan. At bago siya tanungin, sinabi niya, science and evidence should control and not politics. Kaya na-back to you siya. Bago siya tanungin, parang sinabi ng isang senador sa kanya, you've just said, science and evidence should control and not politics. Now, how about this? Kasi yung tanong sa kanya, kayang-kayang sagutin. Patunayan ng science and evidence. Doktor babae pa. Hindi nasagot. Minamahal natin ang mga miyembro ng LGBT. Ginagalang natin, tinatanggap natin sila. Minsan, kahit na magsuot ng, sige na, okay na, trip nyo. Pero, huwag nyo namang ipipilit sa amin na maniwala kaming babae na kayo. Irerespeto namin kayo, respeto nyo naman yung, at least yung kokote namin, na nag-iisip din naman kami. Kasi kapag naniwala kaming ganon, edi kami yung nagpakababang masyado. Aso nga, alam niya kung sino yung lalaki at babae. Huwag naman ganon. Ha? Nangyayari na yan sa ibang bansa. Dito, kung mapapansin nyo, pinupush na yan ng ilang mga miyembro ng LGBT community. Huwag ganon. Huwag ganon. Hindi tayo magkakasundo doon. Kaya nagulat ako ng isang artista, nagtupis siya, umaura. Nag-comment ng ABS-CBN at tinawag siyang Her. ABS-CBN, gising! Kala ko ba para sa katotohanan? Katotohanan yan? Naman, huwag naman ganyan. Yan ang gusto ng demonyo eh. Unti-unti. Pinapasok-pasok niya. Unti-unti. Sinasabi niya sa atin na hindi natin kailangang ipagtanggol ang isla natin. Unti-unti sinasabi niya sa atin, kailangan bigay na natin. Nako. Huwag ganon. Ba't tayo napunta sa isla? Punta tayo sa Pilipinas naman uli. Yung latest na mga news, itong mga nagdaan lang, di ba? Yung mga tragic na pagpatay. Pinatay yung mag-ina, batang-bata yung anak niya, dahil lang sa pera. Isang pulis dito sa Bulacan, sa Malolos, pinatay, tapos sinigsik sa septic tank. Hindi pa kasama dito ang walang kamatayang issue pa rin ng flood control projects na yan at ang issue ng kahirapan. Ito ngayon, parang sinasabi ng Panginoon, sa mundo na ito, sa bansa niyong ito, sinusugo kita. Ikaw ang siyang pangontra ko para sa pagkabulok ng bansa mo. Ikaw ang siyang pangontra ko para sa kadilimang bumabalot sa bansa mo, sa mundong ginagalawan mo, sa pamilya mo. Ano ngayon yung pag-take natin? Okay na ba? Father, parang bumigat ha. Naintindihan ko na yung sinasabi ninyo, yung sinasabi ni Jesus, parang mabigat niya. Father, di ba dapat sa mga presidente niya sabihin yan? Di ba dapat sa mga prime ministers niya sabihin yan? Sa mga mayayaman, kila Bill Gates, kila Elon Musk, sa mga ma-impluwensya, sa mga sikat, sa mga celebrities, sa may mga platforms. Sino ako para maging liwanag at asin ng mundong ito? So, you're saying na mali dito si Kristo? You're thinking na pag yumaman na tayo,
pag maganda na yung estado natin, kapag makapangyarihan na tayo, iyon, sige, magiging asin at liwanag na tayo ng mundo. Ganun po ba yung iniisip ninyo? Nagkakamali tayo. Pakinggan po niyong mabuti. Ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. You are the salt of the earth. Hindi niya sinabing, you should first do this. You should first strive for this. Dapat maging mayaman ka muna. Dapat maging magaling ka muna. Dapat maging makapangyarihan ka muna. Dapat sikat ka muna. Bago ka maging asin at liwanag ng mundo. Hindi niya sinabi yon. Immediately, ang sabi niya, you are this. This is what you are. Ikaw ay liwanag at asin ng sanlibutan. At hindi niya sasabihin yan kung sa una pa lang, hindi niya tayo binibigyan ng kakayanan. Hindi siya magsusugo. Kailanman hindi ginawa ng Panginoon yun, na nagsugo siya ng disipulo, nang hindi niya ito binigyan ng kapangyarihan. Kahit si Judas, binigyan niya ng kapangyarihan. So kahit sino sa atin, may kapangyarihan gawin niya. In fact, kahit makasalanan, kahit ako, pwede niyang gamitin. Kahit ikaw. Isipin ninyo, di ba? May mga hindi mapupunta ng langit. Ang sasabihin daw ng mga ito, Panginoon, nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu sa pangalan mo. Hindi ko kayo nakikilala. Nakita ninyo? Kahit makasalanan, pwedeng bigyan o binigyan ng kapangyarihan. So kahit sino, pwedeng maging asin at liwanag. Kahit sino po pwedeng magkaroon ng magandang impact sa mundo. Kamakailan ay mayroong nag-post. Ang galing ng post niya, very good. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero kapag you come across with this, share nyo lang. Ayan. Pag-gas siya sa isang gas station. Siyempre, alangan naman sa butika, gas station. Pinicturean niya yung gas attendant. Ang sabi niya sa post niya, nagbigay ako dito ng 100 pesos. Pero maganda yung sabi niya, hindi dahil sa mayaman ako, kundi dahil sa may nakita ako. Nakita ko. Dahil sa nakita ko. Ano yung nakita niya? Ano yung nagkaroon ng impact sa kanya? Nakita daw niya, bakas na bakas sa mukha, yung pagod ng gas attendant. Pagod ng maaaring buong maghapong pagtatrabaho. Sabi niya, nagpapatuloy siya sa buhay. Sa kabila ng pagod, tuloy pa rin ang buhay. Siguro, may pamilyang binubuhay. Siguro, nag-iipon para maitaas ang antas ng kanyang buhay para makalaban ng patas sa hindi patas na lipunan. Pero meron pa siyang ibang nakita dun sa gasoline attendant. Kasi sa kabila daw ng pagod, nagpapatuloy at pinagbubuti ang trabaho. Nandiyan nililis daw mabuti yung windshield ng sasakyan niya kahit din niya nire-request. At nandiyan mag-effort pa raw na tingnan kung may discount na siya. Kung may points na siya. Hindi ko ito alam, Anya, sabi nung nag-post. Siya pang nag-effort, siya pang itong pagod, siya pang wala namang pananagutan para dito. And that hit me, sabi niya. That hit me. Tinamaan ako doon. Sabi niya, this guy is exhausted. Probably been working since morning. Probably dealing with stuff I'll never know about. But still, he smiled at me. But still, he went the extra mile. Still, he treated me with respect. That hit me. Tinamaan ako doon. Tinamaan din ako sa post na yan. Diba? May mga pagkakataong ganon. May makikita ka
nagsisikap, lumalaban ng patas. Naisip mo, napakaswerte ng asawa nito. Napakaswerte ng anak nito. Naisip mo, Lord, sana umasenso yung taong ito. Nakaka-inspire. Nakakapagbigay ng alab sa puso mo. May mga taong ganito. So lahat tayo, mayroong ganung kakayanan. Kung magpapakabuti lang talaga, papakabuting asawa, papakabuting anak, pagbubutihin ng trabaho. Nakangiti kahit pagod na. Ano ba naman ang alam namin sa buhay mo? Ang alam namin, pasok namin ng restaurant, gusto namin, nginingitian kami kasi may pinagdadaanan din kami. Pero ikaw bilang gwardiya, ngingitian din kita. Ang tagal nyo nang nakaupo dyan, bago magmisa, nangitian naman nyo yung katabi nyo. Something like that. Hindi lang natin masyadong na-appreciate yung pagiging liwanag at asin natin sa libutan. Bakit? Nagiging makasarili tayo. Iniisip lang natin, ano yung mainam para sa atin? Ano yung mapapakinabangan natin? Pagdating sa iba, wala na tayong pakialam. Ang pakialam lang natin, the most ating pamilya. Pagdating sa iba, hindi ko na problema yan. Kaya nga ang sabi ni Prophet Isaiah sa mga tao sa ating unang pagbasa, magbigay kayo sa mahihirap para maramdaman yung nagliliwanag kayo sa gitna ng kadiliman ng lipunang ginagalawan niyo. Hindi lang natin ma-appreciate ang pagiging salt and light of the world natin dahil nahahawa tayo sa iba. Ang asin, nawawalang alat kapag nahahaluan. Kapag nahahawa tayo sa iba, nahaluan tayo ng pagiging makamundo. Nahahawa na tayo sa iba, bastos na rin tayo. Sinungaling na rin tayo. Nagnanakaw na rin tayo. Nahahawa tayo sa iba, chismosa na rin tayo. Nahahawa tayo sa pangangatwiran ng iba na nagkokompromiso. Okay lang yan. Wala naman silang inaargabyadong tao. Wala naman silang tinatapakan kung saan sila masaya. Yun ay katwiran ng mundo. Hindi katwiran yun ni Kristo. Hindi lang natin masyadong maramdaman ang pagiging salt and light of the world natin kasi ayaw nating panindigan dahil baka maka-offend tayo. Natural. Natural. Kahit maganda yung paalala mo, anak, may asawa na siya. Anak, pareho kayong lalaki. Ba't kinakailangan nyo pang magsama sa isang buko? Ma, nagmamahalan kami. Talagang makaka-offend ka. Totoo naman eh. Kapag dinidisinfect mo ba yung sugat mo, nilagyan mo ng alcohol. O kaya nilagyan mo ng asin. Basta disinfectant. Ano mararamdaman mo? Sasabihin mo ba, sarap, sarap, dagdagan mo ba? Dagdagan mo ba? Hindi. Malalim ang tulog ng asawa mo, madilim na madilim sa inyong kwarto, buksan mo yung ilaw, mag-aaway ka. Ano ba? Pwede bang lampshade muna? Sakit sa mata. Ganon ang pagiging ilaw at asin. Talagang makaka-offend ka. Kaya lang kinakailangan mo manindigan sa tama eh. At hindi lang natin masyadong ma-appreciate yung pagiging salt and light of the world natin kasi wala tayong makita ng magandang resulta. At ang tagal na nating nagbibigay ng lasa at pag-asa sa buhay ng iba. Diba? Ang tagal na. So nakakawala na rin ng pag-asa? Wag! Wag! Huwag kang mawawala ng pag-asa sapagkat importante ka. Mahalaga ka. Alam niyo ba dati ang asin na ipangbibili, parang pera dati ang asin na ipangpapalit sa produkto. Diyan ang galing ang salary, salt. Kasi napakahalaga dati ng asin. Kasi mahalaga ang pagkain. At hindi na natin kinakailangan pag-usapan napakahalaga dati ng lampara, ng liwanag sa mga Hudyo-Israelita. Bakit wala pang kuryente? So,
Nang sabihin ni Jesus sa atin noon pa man, ikaw ay asin at liwanag ng sanlibutan, anong sinasabi niya? Mahalaga ka. Importante ka. At totoo yun, sa mga nagpapakabuting asawa, anak dito, kapatid, nagpapakabuting pare, nagpapakabuting engineer, nagpapakabuti, patas sa lahat, pero mas may pagkiling sa mga mahihirap, napakabait, napakamapaggalang. Importante ka, mahalaga ka. Sinasabi natin, napakasama na ng mundo ngayon, pero sinasabi ko sa iyo, kapatid, wala nang masasama pa sa mundong ito kung walang mabubuting tao. Napakarami ng masama, siguro nga totoo. Pero sabihin ko sa iyo, lahat tayo masama na kung walang mabubuting tao. Natatandaan ninyo sa Old Testament, hindi nilupil ng Diyos ang isang bayan dahil sa 5-10 mabubuting tao? Baka kung walang nagpapakabuti, wala na ang mundong ito. Ganon kaka-importante. Kasi ikaw yung pangontra ng Diyos eh. Hindi naman niya sinabing, wait, let us wait for some lights. Sige, hindi kayo yung batch. Lilikha ako, sila yung lights. No. You are the light. You are the salt. Sinasabi mong, ang hirap ngayon ng kalagayan ng pamilya ninyo? Sinasabi mong, nahihirapan ka na para sa anak mo na may sakit? Sa asawa mo, sa magulang mo may sakit? Nahihirapan ka na para sa inyong pamilya? Pues, kung nagpapakabuti ka, sinasabi ko sa iyo, mas kawawa sila kung wala ka. Kaya hindi ko maintindihan yung mga niloko ng asawa. Tapos sasabihin, Father, ay sakit. Minsan naisip ko mawala na lang. Ha? Paano mga anak mo? Grabe yung ginawa ng asawa mo, umiiyak yung mga anak mo. Tapos mawawalan ka ng pag-asa? Mag-give up ka? Mas lalong matindi yun para sa mga anak mo. Mayos ka. Ikaw ang sagot ng Diyos. Ikaw. Sa problema ng mundong ito, sa problema ng pamilya mo. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi mawawala ang alat mo. Hindi mawawala ang sinag mo. Bakit? Hindi yun galing sa iyo. You did not work for it. You did not strive for it. You did not even apply for it. Lord, gawin mo akong salt. Gawin mo akong pag-asa ng aking pamilya. No! Hindi mo in-apply yun. Siyang nagsabi sa iyo, you are. So hindi galing sa iyo yung kakayanan, galing sa Kanya. Hindi mauubos yun. Pagod ka lang. Mamahinga ka lang. Pero laban na naman. Hindi mawawala yun. Pero pwedeng mawala ng kahulugan o kabuluhan kapag nawalan ka ng pag-asa at nag-give up ka. Masyado mo lang kinakaya ang lahat, hindi mo kinakailangan kayanin ang lahat. Hindi ikaw ang tagapagtanggol ng mundo at ng pamilya mo. Hindi ikaw. Instrumento ka lang, siya talaga. Para sumarap ang pagkain, kinakailangan ba isang sakong asin? Hindi, konti lang. Para mapansin mo ang liwanag, sa gitna ng kadiliman, kinakailangan bang napakalaki ng spotlight? Hindi, kandila lang. Ganun lang. Basta, huwag kang mag-give up. Hindi ka pababayaan ng Panginoon dahil ang alat at sinag mo galing sa Kanya. Dahil kapag pinupuri ka, ang naaalala ng iba, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kapag may gumagawa ng mabuti, tingnan mo ang Amerika, nakakabuisit. Ang sasabihin ng Amerika, restoring faith in humanity. May mabuti palang mga tao pa. Kasi ang Amerika, parang ayaw na nilang binabanggit ang Diyos eh. Tayo sabihin natin, kapag may nakikita tayong mabuti, restoring faith in God. Diba? Kapag mabuti kang asawa, mabuti kang anak, sino pinupuri? Ikaw lang ba?
Napapatingin sila sa itaas, nakapagpapasalamat sila. Sa kabila ng hirap ng buhay nila, nandyan ka. Ikaw kasi talaga ang sagot ng Diyos sa kanilang problema. Father, bakit wala pang magandang resulta? Ikaw yung sagot, siya bahala sa resulta. Huwag kang mag-alala. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Sa tapat ng puso mo na pagod lang, pahinga lang ang kailangan niya. Pero nandyan ang alat, nandyan ang alab, nandyan ang sinag, hindi mawawala yan. Do not give up. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Diringgin ang sapagkat mahal niya. sama. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos. sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos. Pumikit tayo. Sama Panginoon, ang tagal ko nang nagtataguyod ng aking pamilya. Ako na nga yung parang pinaka-shock absorber ng mga problema ng pamilya namin eh. Kasi ako itong gumagawa lagi ng paraan, ako itong nagsisikap, ako itong nagpapakabuti. Nag-strive ako na maging mabuting magulang, anak, kapatid, maging mabuting tao. Kaya lang minsan nawawalan ako ng pag-asa, parang wala na akong ibibigay na alat, sinag. Thank you for reminding me na hindi ito galing sa akin, ito'y galing sa iyo. Hindi ito mauubos, napapagod lang ako. Lord, tulungan mo kong makapag-recharge. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mabalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Tumatabang lang minsan, umaandap pero hindi mawawala yan. Hallelujah! Basta wag kang patalo sa lungkot, wag kang patalo sa takot, wag mong haluan ng iba ang alab at sinag. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos at ng pakatatan. Kung lalapit ka kay Jesus, hayaan mo na papag-alabin niyang muli nang mas matindi ang puso mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi mauwi sa wala ang lahat ng pag-isikap mo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos sa amang mga makapangyarihan sa lahat, na na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoon at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga banal sa simbahan upang maging tapat siya sa mabuting balita at patuloy na maisulong sa mga gawain ng ebanghelisasyon tungo sa buhay na matapat at marangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga Kristiyano, upang ang kanilang pamumuhay sa liwanag ay maakit nila ang lahat ng mga pagsunod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga nadidiliman sa buhay na pinanghihinaan ng loob at tinatabangan sa pananampalataya, upang mayatid sa kanila ang liwanag at init ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa ating lahat, upang ang ating pagiging asin at ilaw sa sanlibutan ang magbuklod sa atin bilang mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga yumao, makamtan nila ang liwanag na di nagmamaliw sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ibulong natin sa Panginoon ang ating mga intensyon. Panginoon, digin mo ang aming mga kahilingan at sa kabila ng aming pagod, tulungan mo po kaming maging asin at liwanag ng iba, lalo na ng aming pamilya. Hiniling namin ito sa iyong pamamagitan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at talak na iyong kaloob upang kunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan.
sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkaing nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay. Ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay. Ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko. Alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang. Sa'yo lamang ang tinapay na ito. Sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamting ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko. Alak
sa handog mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang namin, sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa
ni Leo na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Pakisama po ang kaluluwa ni na Pope Benedict, Pope Francis, Bishop Joey, Bishop Cedillo, Bishop Manuel, Father Bert, Father Vistan, Father Chiki, Father Danny, Monsignor Mar, Monsignor Rani, Monsignor Teng, Monsignor Venko, Monsignor Manahan, Monsignor Jojo, Monsignor Jimmy, Father Edwin, Father Ronald, Father Ruben, Father Empay, Father Ray, Father Luciano, Father Ver, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ng Ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya sa lahat ng masama.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace. Cordero ng Diyos na nagalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kaya bilang isang paggalang, ito'y aking ihandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi nagdasal, maging mapalad sanang tanggap
sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap mo, sana'y bigyan nan. Sa landas ko'y hawin ang buhawi ng pulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan nan. Sa landas ko'y hawin ang buhawi ng bulong. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasalak, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa iyong tungong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko.
lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabitin. Hanggang sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat sa iyo'y aming sasabitin. At maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay, kami nilubong makapakinabang kaisa ni Kristo. Kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Marami iyo. po salamat sa inyong pakikitsa sa pagtulong ninyo sa ating Quasi Parish, sa pamamagitan ng mga tulong na binibigay ninyo, sa pagsuporta sa mga tinda ng religious store, ng Three Nails in a Crown, sa mga nag-aali ng alkansya, sa pag-share ng ating mga live masses tulad nito, kahit na nagsimba na kayo, kahit na napakinggan nyo po, malaking bagay po ito, malaking tulong po ito sapagkat as you know, meron din itong revenues na tinatawag at nakararating ito sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya napopromote pa rin ang ating simbahan at nakatutulong sila sa atin through our GCash and bank account. Marami na po tayo natulungan at marami pa tayong tutulungan. Kaya marami pong salamat sa inyong kabutihan. Paalala, sa pagsisimba po ninyo, next Sunday o kaya this week, makidala po sana ng lumang palaspas. Yun po kasi ang gagawing abo para ipahid. Yes, magkakwaresma na. Magkakwaresma na. So, sana po, dalhin niyo po, bigay niyo po sa opisina. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapatsan. O kay sarap mabuhay
laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sinabis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. Salamat.